Ang sigaw ng lambak. Isang kuwento ng karangalan sa gitna ng disyerto. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang lambak. Ang Tsina, ang bansang walang tigil sa paghamon sa Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea, ay biglang lumuhod sa aming harapan at nagmakaawa. Ito ay isang pangyayaring parang pagbaliktad ng langit at lupa. Ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Noong Marso 12, muling sinimulan ng Tsina ang kanilang mga provokasyon sa Scarborough Shoal, Bayo de Masinloc. Para maangkin ito, nagbuhos sila ng napakalaking pondo para sa lobbying sa Amerika, Europa at maging sa gitnang silangan. Nang makuha nila ang suporta ng Saudi Arabia, naging kampante ang Tsina na tuluyan na nilang makukuha ang Bajo de Masinloc. Ngunit sa loob lamang ng 70 oras, lahat ay nagbago. Nang bombahin ng Iran ang Saudi Arabia, nataranta ang Tsina, iniwan nila ang Saudi Arabia at dali-daling tumakas. Tanging ang Pilipinas ang nanatili, iniligtas ang mga sibilyan at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Dahil dito, kinansela ng Saudi Arabia ang lahat ng kontrata sa Tsina at ang Tsina, sa isang kahindik-hindik na pagbagsak, ay napilitang humingi ng tulong sa Pilipinas. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang Tsina, na napakatapang sa isyu ng West Philippine Sea, ay yumuko at humingi ng tawad sa Pilipinas? Ngayon, ikukuwento ko ang lahat. Hayagan na sinuportahan ng Saudi Arabia ang pag-angkin ng Tsina sa Bajo de Masinloc. 2 araw bago ang insidente, idineklara ng punong ministro ng Tsina sa kanilang kongreso na ang Bajo de Masinloc ay teritoryo nila. Agad namang nagpahayag ng suporta si Minister Al-Fad, ang ministro ng pamumuhunan ng Saudi. Ang kapalit? Simple lang. Isang diplomatang Tsino ang nagdeposito ng malaking halaga sa Swiss bank account ng ministro. Bilang ganti, ipina-freeze ni Al-Fad ang $1 bilyong na bayad sa kontrata na dapat sana ay para sa Pilipinas. Ang kondisyon: pipirmahan ng Pilipinas ang isang dokumentong kumikilala na ang Bajo de Masinloc ay pag-aari ng Tsina at saka lamang ilalabas ang pondo. Kung hindi sila pipirma, palalayasin ang Pilipinas sa $38 bilyong na Jubail Project. Ang pangalan ko ay Hassan Al-Malik. Bilang Chief of Protocol ng Royal Court ng Saudi sa loob ng 28 taon, ako ang nag-aayos ng mga diplomatikong pagpupulong sa palasyo. Sa aking talaan, ang Pilipinas ay nasa ika-19 na ranggo. Isang bansang na hostage ang bayad sa kontrata at teritoryo. Inaasahan kong sila ay yuyuko. Ganoon din ang inisip ng ministro at ng diplomatang Tsino na prenteng nakaupo sa kanyang tabi. Ngunit nang tumapak ang sugo ng Pilipinas sa opisina ng ministro, nagsimulang gumuho ang kumpiyansang iyon, isang kumpiyansang itinayo sa oil money na naniniwalang kayang pasukuin ng sinuman basta't hawak mo ang daloy ng pera. Kinaumagahan ng araw na iyon, biglang pinutol ang pangunahing supply ng kuryente sa Jubail Hydrogen Energy Plant. Ang puso ng $38 bilyong na Vision 2030 project ay biglang binalot ng dilim. Hindi lang iyon. Humilera ang mga armadong guwardiya ng Saudi Royal Guard sa harap ng pangunahing tarangkahan at pilit na hinarangan ang pagpasok at paglabas ng mga Pilipinong inhinyero. Ang pundasyon ng disyertong ito ay itinayo ng mga naunang henerasyon ng mga manggagawang Pilipino noong dekada 80. At ngayon, ang kanilang mga kahalili ay tinututukan ng baril sa harap mismo ng pabrikang sila rin ang nagtayo. Ito ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan ni Minister Al-Fad. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa opisina ng ministro, nanikip ang aking dibdib. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako nahiya. Ngunit sa totoo lang, mas nangingibabaw noon ang pakiramdam na ito ay nararapat lamang. Sa loob ng 28 taon, ako ang nasa panig na nagbabayad. Nasanay akong maniwala na kung ano ang iutos ng nasa itaas, iyon ang batas ng kalikasan. Pagbukas ko ng pinto ng opisina, sa kabila ng malakas na aircon, mabigat ang hangin sa loob. Nakaupo si Minister Al-Fad sa likod ng kanyang mesa, may hawak na tabako. Sa tabi niya, may isang lalaking naka-D4 na si Wang Hao, ang Deputy Chief of Mission ng Embahada ng Tsina. Nandoon na siya bago pa man dumating ang sugo ng Pilipinas, na parang isang manonood na naghihintay ng isang nakakatuwang palabas, may bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Ilang sandali pa, pumasok ang sugo ng Pilipinas. Siya si Jose de la Cruz. Nalaman kong siya ang Special Envoy for Middle Eastern Affairs ng Department of Trade and Industry ng Pilipinas, 60 taong gulang. Nakasuot siya ng pinakamagarang suit
Ngunit ang palad na inilahad niya para sa pakikipagkamay ay may mga kalyo. Nabasa ko sa kanyang file. Noong dekada 80, isa siya sa mga nagbuhat ng mga tubo at nagpawis sa construction site ng Jubail. Alam kong ang mga kalyong iyon ay marka ng disyerto mula 40 taon na ang nakalipas, ngunit wala itong halaga sa akin noon. Ang ika, 19 na ranggo ay ika, 19 na ranggo pa rin. Kinuha ni Minister Alfad ang isang salansan ng mga dokumento sa kanyang mesa at malakas na inihagis ito sa dibdib ni De La Cruz. Nagkalat ang mga papel at ang ilan ay dumapo sa kanyang malinis na suit. Iyon ang Notice of Payment Freeze para sa $1 bilyong. Umalingaw-ngaw ang boses ng ministro sa silid. Kung gusto mo ng pera, pumirma ka rito. Sino ka para mag-astang mayabang? Isa ka lang namang ika, 19 na ranggong subcontractor. Itinuro ng ministro gamit ang kanyang nguso ang isa pang dokumento sa ilalim ng notice. Ito ang kasunduan na kumikilala sa soberanya ng China sa Baho de Masinloc. Maingat pang inihanda ang isang fountain pen. Malinaw na plano talaga nilang pilitin siyang pumirma. Sa sandaling iyon, sinulyapan ko si Wang Hao. Nakadekwatro pa rin siya, bahagyang nakatingala, at tahimik na nangiinsulto sa pamamagitan ng pagtawa gamit ang kanyang ilong. Malinaw kong naunawaan na ang buong eksena ay isang maingat na isinaplanong dula para pasukuin ang Pilipinas. Ang China ang nagbigay ng pera sa likod at ang Saudi ang umaarte sa harap. Tiningnan ni De La Cruz ang mga dokumento, pinagmasdan ang bawat papel na nagkalat sa sahig. Tumahimik ang silid. Humithit ng tabako si Minister Alfad, nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Si Wang Hao naman ay nakadekwatro pa rin, nanonood na may malamig na tingin. Pareho silang naghihintay sa iisang eksena. Ang sugo mula sa ika, 19 na ranggong bansa na yuyuko at pipirma sa kasunduan. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Yumuko nga si De La Cruz, pero sa halip na kunin ang panulat, pinulot niya ang kasunduan. Dahan-dahan siyang tumayo at binasa ang bawat salita mula simula hanggang dulo. Nainip ang ministro at nagsalita. Kailangan mo pa bang basahin yan? Pumirma ka lang at bukas ng umaga, $1 bilyong ang papasok sa account ninyo. Hindi sumagot si De La Cruz. Pagkatapos basahin ang kasunduan, hinawakan niya ang magkabilang dulo ng papel at, sa isang malutong na tunog, pinunit ito sa gitna. Ang 2 piraso ng papel ay marahang bumagsak sa mesa ng ministro. Tanging ang ugong ng aircon ang natira sa silid. Ang kamay ni Minister Alfad na may hawak na tabako ay nanigas sa ere. Inalis ni Wang Hao ang pagkakadekwatro. Maging ako ay napigil ang hininga. Sa loob ng 28 taon, maraming diplomatikong pag-uusap na akong nasaksihan sa silid na ito, ngunit siya ang kauna-unahang tao na nagpunit ng dokumento sa harap ng nagbabayad. Kikilos kami ayon sa batas, nagsalita si De La Cruz. Walang bahid ng galit sa kanyang boses. Hindi siya sumigaw, hindi nagreklamo, hindi ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga salita ay kalmado, na parabang nag-uulat lamang ng panahon para bukas. Kinuha niya ang kanyang briefcase at tumalikod patungo sa pinto. Mula sa likuran, narinig ang sigaw ni Minister Alfad. Umalis ka na. Tandaan mo, bukas ng umaga, babalik ka ritong umiiyak at magmamakaawa sa akin. Hindi huminto o lumingon si De La Cruz. Nang sumara ang pinto at nawala ang kanyang mga yabag sa pasilyo, tanging ang mga punit na piraso ng kasunduan ang naiwan sa silid. Ngumisi si Minister Alfad at padabog na ipinukpok ang kanyang tabako sa ashtray. Muling nagdekwatro si Wang Hao at nagsalita. Huwag kayong mag-alala, Ministro. Kahit umalis ang mga Pilipino, kaya nating palitan ng $38 bilyong na teknolohiya ng China ang kanilang hydrogen technology. Wala silang ibang mapupuntahan. Tumango ang ministro. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Iyon ang partikular na kayabangan na dulot ng oil money ang paniniwalang kapag hawak mo ang daloy ng pera, tiyak na gagapang pabalik ang kalaban kinabukasan. Nakatayo ako sa isang sulok, nakatingin sa mga punit na papel. Sa 2 pirasong iyon, nakita ko ang mga salitang Baho de Masinloc. May kung anong hindi maipaliwanag na kumilos sa loob ko. Hindi ko masabi kung iyon ba ay kahihiyan o pangamba. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa mga mata ng lalaking nagngangalang De La Cruz, wala akong nakitang takot. Hindi iyon ang tingin ng isang taong nasa bingit ng panganib na mawalan ng $1 bilyong at mapalayas sa proyekto, sa halip, kabaligtaran. Ito ay mga matang may kinakalkula malamig, tumpak, at walang anumang emosyon.
Biglang bumigat ang aking talaan ng ranggo sa loob ng aking bulsa. Ika, 19 na ranggo. Ang numerong isinulat ko sa pinakailalim gamit ang lapis. Tama nga ba talaga? Sa ika, 28 taon ko. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan ako. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Minister Alfad ay harangan ang access ng buong team ng Pilipinas sa lahat ng server ng proyekto. Isa na namang pag-abuso sa kapangyarihan. Mula sa control system ng $38 bilyong na Jubail Hydrogen Plant hanggang sa data ng konstruksyon at mga safety protocol, lahat ng digital na daanan para sa mga Pilipinong inhinyero ay isinara sa isang iglap. Ang pisikal na pagpasok ay hinarangan na ng mga guwardiya noong nakaraang araw. Ngayon, ang Pilipinas ay tuluyan ng nahiwalay, pisikal at elektronikal. Ako ang nagtatak ng selyo sa dokumento ng kautusang iyon sa aking opisina. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi nag-atubili ang aking kamay. Ngunit sa loob ng 28 taon, ito ang trabaho ko. Kapag nagpasya ang nasa itaas, ako ang magtatatak. Ito ang tungkulin ng isang Deputy Chief of Protocol. Bandang alas 11 ng umaga, naglabas ng ulat ang Global Energy Journal na tinawag ang unilateral na payment freeze ng Saudi bilang isang unprecedented act of diplomatic self-harm that shakes the foundation of international commerce. Habang binabasa ko ang artikulo, hindi ako mapakali. Hindi dahil nasaktan ako sa salitang self-harm, kundi dahil alam kong totoo iyon, ngunit ayaw kong aminin. Binaliwala lang ni Minister Alfad ang artikulo. Para sa kanya, ano ang kapangyarihan ng isang journal laban sa oil money? Pagsapit ng hapon, nagsimulang kumilos si Wang Hao. Dumating siya sa Jubail kasama ang 300 inhinyerong Tsino. Pumasok sila sa lugar na pinag-alisan ng team ng Pilipinas at nagsimula ng kanilang sariling inspeksyon. Ang mga inhinyerong Tsino na may puting hard hats ay kumilos na para bang pag-aari na nila ang lugar. Ang ilan ay kinakatok ang mga tubo na ikinabit ng mga Pilipino habang ang iba ay nagsiselfie sa harap ng mga control panel. Nakatayo si Wang Hao sa gitna, tumatango habang nagtuturo sa kanyang mga kasama. Sinasadya niyang tumalikod sa direksyon kung saan nakikita siya ng mga Pilipinong inhinyero isang malinaw na pang-iinsulto. Isa itong tahimik na deklarasyon. Tapos na kayo, amin na ito ngayon. Pinanood ko ang eksenang ito mula sa loob ng aking opisyal na sasakyan. Ilang Pilipinong inhinyero ang tahimik na nanonood mula sa labas ng barikada. Sa kanilang mga mata, walang galit kundi isang di pangkaraniwang katahimikan para silang may hinihintay. Noon, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Alas 3:15 ng hapon. Tanda ko ang eksaktong oras. Nang paandarin ko ang makina para bumalik sa opisina, umalingaw-ngaw ang isang alerto mula sa radyo. Emergency sa Strait of Hormuz. Malawakang pag-atake ng mga suicide drone at ballistic missile mula sa isang armadong grupo na kaalyado ng Iran. Isang nakabibinging sirena ang pumunit sa katahimikan ng Jubail Industrial Complex. Sa unang 3 segundo, hindi ako makapaniwala. Sa 28 taon kong panunungkulan, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng air raid siren sa Jubail. Ngunit nang makita ko ang mga itim na tuldok na humihilera sa silangang abot-tanaw, biglang nanlambot ang aking mga tuhod. Dose-dose ng suicide drones na lumilipad sa formasyon. Sa likod nila, sa mas mataas na altitude, may mga bagay na bumabagsak na may puting buntot ng usok mga ballistic missile. Ang $38 bilyong na planta ay maaaring maging abo sa isang iglap. Ang sumunod na nangyari ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang unang tumakbo ay si Wang Hao. Mula sa gitna ng planta, itinapon niya ang kanyang hard hat at kumaripas ng takbo patungo sa kanyang pribadong helicopter. Sumunod ang 300 inhinyerong Tsino. Itinapon nila ang kanilang mga gamit, binitawan ang mga dokumento. Ang kanilang mga puting hard hat ay gumulong sa buhangin. Isang oras lang ang nakalipas, sila ay nag-aastang mga bagong hari ng lugar. Ngunit sa tunog pa lang ng sirena, ang kanilang kayabangan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. 3 helicopter ang dali-daling lumipad, nag-iwan ng alimpuyo ng buhangin. Ang helicopter ni Wang Hao ang unang umangat. Malinaw na hindi lahat ay maisasakay. Nakita ko ang mga naiwang inhinyerong Tsino sa runway, desperadong iwinawagayway ang kanilang mga kamay sa himpapawid. Mas mabili pa si Minister Alfad. Wala pang 2 minuto matapos tumunog ang sirena, nakatanggap ng ulat ang aking opisina
na nasa loob na siya ng pinaka-secure na underground bunker ng palasyo. Hindi siya nagbigay ng anumang utos para sa paglikas ng kanyang mga mamamayan. Walang ni isang salita kung saan dapat pumunta ang mga manggagawa sa planta o ang mga residente sa kalapit na lugar. Ang ministro na sumisigaw na kami ang nagbabayad ay biglang naglaho, abala sa pagliligtas ng sariling buhay. Bumaba ako sa aking sasakyan at tumakbo patungo sa control room sa gilid ng planta. Gumagana pa ang mga CCTV monitor. Ipinapakita ang iba't ibang anggulo ng lugar. Sa mga screen na iyon, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang mga Pilipinong inhinyero ay hindi lumilikas. Sila ang mga taong ninakawan ng $1 bilyong, pinagkaitan ng access sa server at pinagbawalang pumasok sa planta. Ilang oras lang ang nakalipas, tinututukan sila ng baril ng aming mga guwardiya. Ngunit nang tumunog ang sirena, sila pa ang tumakbo papasok sa planta, nilagpasan ang barikada. Sinubukan silang pigilan ng mga guwardiya, ngunit sa gitna ng ingay at gulo, nawalan na rin sila ng kontrol. Kung titingnang mabuti ang mga monitor, makikita mong hinahanap ng mga Pilipinong inhinyero ang mga sibilyang Saudi na natrap at walang mapuntahan. Inaalalayan nila ang mga matatanda at bata na natulala sa takot sa kalapit na residential area at isinasakay sila sa mga shuttle bus ng Pilipinas. Ang temperatura noon ay umaabot sa 48 degrees Celsius. Sa gitna ng init ng disyerto at dagundong ng mga pagsabog, isang eksena ang malinaw na nakita sa monitor. Isang Pilipinong inhinyero na inaalalayan ang isang babaeng Saudi para makatayo. Nanginig ang aking mga kamay. Nabitawan ko ang hawak kong tasa ng kape at nabasag ito sa sahig. Hindi ko maintindihan. Ang panig na ninakawan ay nagliligtas sa mga mamamayan ng panig na nagnakaw. Ang mga taong tinutukan namin ng baril, isang oras na ang nakalipas, ay hawak ngayon ang kamay ng aming mga mamamayan at tumatakbo. Bakit? Para saan? Pabulong akong nagtanong sa monitor, ngunit walang sumagot. Inilipat ko ang aking tingin sa isa pang screen. Ito ang main control room ng planta. 6 na Pilipinong inhinyero ang naiwan doon. Sa gitna ng pagulan ng bomba, isinasagawa nila ang emergency shutdown and defense protocol. Isang kritikal na hakbang para maiwasan ang chain reaction ng mga pagsabog sa $38 bilyong na pasilidad. Dahil pinutol namin ang kanilang access sa server, mano-mano nilang isinasara ang bawat balbula. Kahit na nalalaglag ang alikabok mula sa kisame, hindi sila umalis. Kami ang humarang sa kanilang access. Kami ang nag-freeze ng kanilang pondo. Ngunit ngayon, ang pinoprotektahan nila ay ang aming planta. Isang matinding init ang naramdaman ko sa aking dibdib. Kahihiyan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ito sa 28 taon kong pagiging burokrata. Ang aking paniniwala na ang pera ang sukatan ng lahat ay nagsimulang gumuho. Sa isa pang monitor, may napansin akong kilos. Si Jose de la Cruz. Nakaupo siya sa isang pansamantalang opisina sa gilid ng planta habang umuulan ng bomba. Hindi siya tumakbo o nagtago. Pawis na pawis ang kanyang mukha habang may binabasang mga dokumento. Malabo ang resolution ng monitor ngunit alam ko kung ano ang ginagawa niya. Nagtatala siya. Itinatalan niya ang di makatarungang paglabag sa kontrata ni Minister Alfad ang pagpapabaya sa mga safety obligations. Ang oras na iniwan ng ministro ang planta, ang kabiguan niyang mag-utos ng paglikas para sa sarili niyang mga mamamayan. Tiyak na itinatala niya ang lahat, bawat minuto. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar at kumislap ang mga ilaw sa control room. Napayuko ako sa takot. Nang muli akong tumingala, si De La Cruz sa monitor ay nanatili sa parehong posisyon. Kumuha siya ng pulang ink pad at isa-isang tinatakan ang mga dokumento. Sa gitna ng pambobomba, nagtatatak siya ng mga papeles. Naisip ko, baliw ba siya? Ngunit agad kong napagtanto. Hindi siya baliw. Naghahanda siya. Gumagawa siya ng sandata na gagamitin pagkatapos ng laban. Isang sandatang hindi gawa sa bomba, kundi sa papel. Ang tatlong imahe ay sabay-sabay na lumitaw sa tatlong magkakaibang monitor. Ang ministro na nagtatago sa bunker, ang diplomatang Chino na tumatakas sa helicopter, at ang sugong Pilipino na nagtatatak ng mga dokumento sa gitna ng pambobomba. Kinuha ko ang aking talaan ng ranggo mula sa bulsa. Ang numerong 19 na isinulat ko sa lapis ay tila lumabo. Sa isang monitor, isang Pilipinong inhinyero ang bumuhat ng isang batang Saudi at isinakay sa shuttle bus.
Isinara ko ang aking talaan at ibinalik ito sa bulsa. Nanginginig ang aking mga daliri. Muling yumanig ang isang pagsabog sa labas at umugong ang mga salamin ng control room. Hindi pa tapos ang pag-atake. Ngunit sa gitna ng disyertong ito, ang mga taong ninakawan namin ng pera at tinutukan ng baril ay hindi binitawan ang kamay ng aming mga mamamayan. Ang talaan ng ranggo na ginamit ko sa loob ng 28 taon ay walang kategorya para dito. Dahil sa simula pa lang, hindi ako gumawa ng kategorya para sukatin ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Bandang alas 6 ng gabi, idineklara ang all clear. Gaya ng isang biglaang pag-ulan, bumalik ang katahimikan sa disyerto. Ang ugong ng mga pagsabog ay nanatili sa aking mga tainga, ngunit tahimik na muli ang langit. Umalis ako sa control room at lumabas. Ang paglubog ng araw ay nababalutan ng alikabok, kulay dugo. Nagkalat ang mga debris sa paligid. Ang mga puting hard hat na itinapon ng mga tumakas na inhinyerong Tsino ay nakakalat sa buhangin. Nagpunta ako sa underground bunker ng palasyo. Kailangan kong magulat. Ang pagliligtas ng team ng Pilipinas sa mga sibilyan, ang lawak ng pinsala at ang katotohanang lahat ng inhinyerong Tsino ay tumakas. Bilang Deputy Chief of Protocol, iyon ang aking tungkulin. 4 na guwardiya na may mga load na rifle ang nagbabantay sa pasukan ng bunker. Ito ang pinakamataas na antas ng seguridad. Habang ang libu-libo niyang mamamayan ay nasa panganib sa disyerto, si Minister Alfad ay nagpapalamig sa loob ng air-conditioned na bunker na may mineral water. Pagliko ko sa pasilyo, narinig ko ang isang sigaw mula sa loob. Boses ni Minister Alfad. Sino ang nagsabing pumasok ka rito? Isa ka lang namang ika, 19 na ranggong subcontractor. Huminto ako sa labas ng pinto na bahagyang bukas. Ang nakita ko sa siwang ay nagpatahimik sa akin. Nakatayo si Jose de la Cruz sa loob ng bunker. May puting alikabok ng semento sa kanyang balikat at tuyo na ang mga marka ng pawis sa kanyang mukha. Ganoon pa rin ang itsura niya noong nagtatatak siya ng mga dokumento sa gitna ng pambobomba. Naglakad siya mula sa planta patungo rito. Si Minister Alfad ay nakaupo sa isang sopa. Niluwagan ang kanyang kurbata, may hawak na bote ng mineral water. Habang binobomba ang kanyang mga mamamayan, nakaupo lang siya rito at umiinom ng tubig. Pula ang kanyang mukha, hindi sa galit, kundi sa pagkapahiya dahil nahuli siya. Alam niyang kahiya-hiya ang pagtatago sa bunker, kaya lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. Ang pagsigaw ay karaniwang panangga ng mga mahihina. Walang reaksyon si De La Cruz. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Hindi inihagis, kundi inilapag. Ngunit ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng bunker. Ang mahinang tunog ng papel na dumampi sa mesa ay parang putok ng baril sa katahimikan. Iyon ay isang opisyal na dokumento mula sa Department of Trade and Industry ng Pilipinas na may pulang selyo. Tinitigan lang ito ni Minister Alfad, hindi man lang iniabot ang kamay. Pumasok ako sa loob. Bilang Deputy Chief of Protocol, naramdaman kong dapat ay nasa tabi ako ng ministro. Nakita ko ang dokumento sa mesa. Agad ko itong kinuha at binasa. Mula pa lang sa unang item, napalunok ako. Item 1. Agad na alisin ang payment freeze at bawiin ang di makatarungang kahilingan tungkol sa issue ng Baho de Masinloc. Mas malamig ang ikalawang item. Item 2. Ang buong $1 bilyong na naantalang bayad ay dapat ideposito sa itinalagang account sa loob ng 48 na oras, walang labis, walang kulang. Nang basahin ko ang ikatlong item, nanikip ang aking dibdib. Item 3. Kung hindi matupad ang mga nabanggit na kondisyon, ganap na babawiin ng Pilipinas ang lahat ng third-generation core technology na inilipat sa Saudi Arabia at agad na sisimulan ang paglipat ng teknolohiya sa isang nakahandang karibal na bansa. Ang mga salitang karibal na bansa ay may salungguhit. Walang partikular na pangalan, ngunit hindi na kailangan. Alam ng lahat sa silid na iyon na ang katabing United Arab Emirates, UAE, ay mayroon ding malaking proyektong isinasagawa. Kung dadalhin ng Pilipinas ang teknolohiya sa UAE, na 2 oras lang ang layo, ang $38 bilyong na planta sa Jubail ay magiging isang walang lamang konkretong istruktura. Nakita ko kung paano biglang namutla ang mukha ni Minister Alfad. Ngunit hindi siya tumayo. Binuksan niya ang isang laptop sa mesa at kumonekta sa isang video call. Lumitaw ang mukha ni Wang Hao. Tila nagtatago siya sa embahada ng China sa Riyadh matapos tumakas. Inayos niya ang kanyang kurbata.
nagkukunwaring kalmado. Hindi mo aakalaing ito ang mukha ng isang taong nag-iwan sa daan-daang kababayan sa gitna ng pambobomba. Tiningnan ni Wang Hao, si De La Cruz, sa screen at ngumisi. Hindi pa rin marunong lumugar, nag-aastang matapang pa rin. Kahit umalis si De La Cruz, kayang-kaya nating punan ng aming teknolohiya. Walang magiging problema ang Saudi at kami. Hindi pinansin ni De La Cruz ang sinabi ni Wang Hao. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Minister Al-Fad. Isang malinaw na mensahe na binabalewala niya ang presensya ni Wang Hao. Inalis ni De La Cruz ang kanyang relo. Isa itong lumang analog na relo, hindi digital. Maingat niyang inilapag ito sa mesa, sa tabi ng opisyal na dokumento. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang butones sa gilid nito at ang segundo ay umikot pabalik sa simula. Isang 48-hour timer ang itinakda. Tik-tak. Ang tunog ng segundo ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa silid. Mas mahina kaysa sa ugong ng aircon, ngunit tumatagos sa eardrum. Ang paglapag mismo ng relo sa mesa ay isang deklarasyon. Ang 48 oras ay nagsimula na. Nagsalita si De La Cruz, sa kanyang dati walang emosyong boses. Eksaktong 48 oras mula ngayon. Kung hindi maideposito ang bayad, ang lahat ng karapatan sa pamamahala ng third-generation technology na hawak ng Saudi Arabia ay ganap na babawiin ng Pilipinas at ililipat sa ibang bansa. Tumayo si Minister Al-Fad mula sa sopa. Ang bote ng mineral water na hawak niya ay nayupi. Tinatakot mo ba ako? Ang lakas ng loob mong takutin ang kaharian ng Saudi Arabia. Tinitigan ni De La Cruz ang ministro ng diretso sa mata. Hindi ito pananakot. Ito ay isang abiso. Tinutupad lang namin ang nakasaad sa kontrata. Sumingit si Wang Hao mula sa screen. Ministro, huwag kayong padala sa kanyang pagbabanta. Kahit subukan nilang bawiin ang teknolohiya, gaano kalalim na ba ang pagkakabaon ng core technology ng Tsina sa pundasyon ng pabrikang ito? Hindi ito gagana kahit isang araw nang wala ang Tsina. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Wang Hao. Naniniwalang ang kanilang teknolohikal na kahalagahan sa proyekto ay ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa rin tiningnan ni De La Cruz si Wang Hao. Walang anumang senyales na titingin siya sa laptop. Walang mas nakakainsulto kaysa sa ganap na pagbalewala. Kumibot ang gilid ng labi ni Wang Hao. Kinuha ni De La Cruz ang kanyang briefcase. Iniwan lamang ang dokumento at ang relo sa mesa. Ang tunog ng tik-tak ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng bunker. Naglakad si De La Cruz palabas. Tulad ng ginawa niya kahapon, hindi siya lumingon. Nang sumara ang pinto at nawala ang kanyang mga yabag, kami na lang tatlo ang natira. Si Minister Al-Fad, ako, at si Wang Hao sa screen. Sa pagitan namin, isang relong walang tigil sa pagbibilang ng oras. Tiningnan ni Minister Al-Fad ang relo. Ang mga kamay nito ay patuloy sa pag-ikot. Ang kamay na kanina'y may hawak na tabako ay bahagyang nanginginig na ngayon habang hawak ang bote ng mineral water. Mula sa screen, sinisiguro ni Wang Hao na huwag mag-alala, ngunit ang mga mata ng ministro ay hindi maalis sa relo. Binasa kong muli ang dokumento. 48 na oras. Ang numerong iyon ay malinaw na nakaprint sa papel. Ang taong gumawa ng dokumentong ito ay nagtatak nito habang nagpapawis sa gitna ng pambobomba. Imposibleng matalo ito ng isang taong nagtatago sa bunker at umiinom ng mineral water. Sa parehong oras, isinasakay ng mga Pilipinong inhinyero ang mga sibiliyang Saudi sa mga ligtas na shuttle bus. Ang dokumentong ito ay walang anumang emosyonal na pakiusap, galit, paninisi o pagmamakaawa. Tanging mga numero ng item, deadline at ang resulta kung hindi ito matutupad. Tik-tak, tik-tak. Malamig ang aircon sa bunker. Ngunit pinagpapawisan ako ng malamig. Alam ko kung kaninong puso ang tinatarget ng tunog ng relong iyon. Ang Saudi Arabia, o mas tumpak. Ang kayabangan naming lahat na naniniwalang ang oil money mismo ang kapangyarihan. Ang 48 oras ay tila mahabang panahon. Ngunit kapag nagsimula na itong tumakbo, iba ang sitwasyon. Lalo na kung bilyon-bilyong dolyar ang nakataya. Isang ikot ng segundo, 60 segundo. 60 beses niyan, isang oras. 48 na beses ng isang oras, tapos na. Matapos iwan ni De La Cruz ang relo, hindi ito inalis o ipinaalis ni Minister Al-Fad. Ang tunog ng tik-tak ay patuloy na umalingaw-ngaw. Sinubukan ng ministro na magpakita ng kahinahunan, ngunit sa tuwing iaangat niya ang kanyang tabako, ang kanyang mga mata ay napupunta sa relo. Ang unang ginawa ng ministro ay tawagan si Wang Hao sa audio call na lang.
Naririnig ko ang boses niya mula sa katabing pansamantalang opisina. Kailangan nating tingnan kung ano ang nasa server ng mga taga-Tsina. Nagbabanta silang kukunin ang teknolohiya dahil malamang lahat ng core data ay nasa server. Kung makukuha natin iyon, magiging tigre silang walang pangil. Narinig ko ang kanyang sunod na utos. Sige, gamitin ninyo ang mga inhinyero ng Tsina para pasukin ang server ng Pilipinas. Kung hindi gumana ang opisyal na paraan, gumamit kayo ng ibang paraan. Ang ibig sabihin ng ibang paraan ay malinaw, hacking. Inutusan ni Minister Alfad ang Tsina na lihim na pasukin ang server ng Pilipinas. Sumakit ang dibdib ko. Hindi pa ba sapat ang pag-freeze ng bayad at pamimilit sa kasunduan sa Baho de Masinloc? Ngayon, hacking naman. Nang wala ng 30 oras ang natitira, napadaan ako sa pansamantalang opisina ng Sugo ng Pilipinas. Isa lamang itong container van sa gilid ng planta. Mula sa loob, may maririnig na tunog ng alarma. Nakabukas ang pinto at 2 Pilipinong inhinyero ang abala sa pagtipa sa kanilang mga laptop. Iyon pala ang pagtatangka ng mga hacker ng Tsina na pasukin ang kanilang server. Sinubukan nilang i-breach ang security, ngunit ang firewall ng Pilipinas ay nag-activate ng isang balik-siyasat na algorithm. Binaliktad nito ang atake, sinundan ang pinagmulan at isinara ang buong sistema ng Saudi Arabia sa planta. Hindi lang nila pinigilan ang hacking, pinatay nila ang sistema ng umaatake. Ang planta ng Jubail ay naparalisa. Ang sariling sistema ng Saudi ang bumagsak, para kang bumaril sa sarili mong paa. Ang balita ay kumalat sa buong gitnang silangan at dumating ang mas masamang balita para sa ministro. Isang opisyal mula sa intelligence ang nagulat, "Ministro, kumikilos na ang UAE. Nakipag-ugnayan na sila sa team ng Pilipinas. Inalok na sila ng buyout." Namutla lalo ang ministro. Ang UAE, ang aming pinakamalaking karibal. Kung lilipat ang Pilipinas doon, ang aming $38 bilyong na proyekto ay magiging basura. Ang karibal na bansa sa sulat ni De La Cruz ay hindi pala pananakot. Handa na sila, 16 oras na lang ang natitira. Sa unang pagkakataon, nanghina si Minister Alfad. Nagpadala siya ng fax sa opisina ni De La Cruz. Ang alok, babayaran muna ang 30% ng $1 bilyong at ang natitira ay hulugan. Ang taong tumawag sa kanila na ika-90 na ranggong subcontractor ay nag-aalok na ngayon ng paunang bayad. Ako mismo ang nagdala ng fax. Hindi ito opisyal na utos, ngunit hindi ako mapakali. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng Saudi at ang 28 taon kong karera. Kumatok ako sa container. Isang lalaki ang nagbukas, si Miguel Santos, isang Foreign Affairs Officer mula sa Commission on Audit. Ang kanyang mga mata ay matalas, parang binabasa hindi ang tao, kundi ang mga dokumento tungkol sa tao. Ipinadala ng ministro ang kompromisong ito, sabi ko. Sana ay sumang-ayon kayo. Kinuha ni Santos ang papel, sinulyapan ito ng wala pang 1 segundo. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad papasok. May isang maliit na makina sa mesa, isang portable paper shredder. Isinaksak niya ang fax. Sa tunog ng whir, ang papel ay naging manipis na hibla, paglabag sa kondisyon. Buong bayad lamang, one time, ang aming tatanggapin, sabi niya, sa parehong tuyo at walang emosyong boses ni De La Cruz. Noon ko nalaman na may mas nakakatakot pa sa galit, ang kawalan ng ekspresyon. Napatingin ako sa mga pinilas na papel. Gumuho ang huling baraha sa aking harapan. Sa loob, nakita ko si De La Cruz, nakaupo at pinupunasan ang kanyang analog na relo. Alam niyang nandoon ako, ngunit hindi man lang siya tumingala. Pagbalik ko sa bunker at iulat ang nangyari, namula ang mga mata ni Minister Alfad. Nang malaman niyang dumaan sa shredder ang kanyang fax, umusbong ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang sumunod niyang utos, ang pinakadelikado sa aking 28 taong karera, maglagay ng mga Royal Guard sa harap ng Embahada ng Pilipinas. Loaded. 10 armadong guwardiya ang humilera sa harap ng gusali. Isa itong malinaw na paglabag sa batas internasyonal. Ngunit wala nang pakialam si Alfad. Kung hindi gumana ang batas, gagamitin niya ang baril. Ngunit walang naging reaksyon mula sa Pilipinas. Walang protesta, walang tawag, walang pagtatangkang lumikas. Kahit na tinututukan sila ng baril, ang mga ilaw sa embahada ay maningning na nakasindi na para bang normal ang lahat. 3 oras na lang, hating gabi na. Nagsimula ng video call si Minister Alfad kay Wang Hao. Ministro, huwag kayong matakot, nagbabanta lang sila. Imposibleng mailabas nila ang teknolohiya sa loob ng 48 oras.
Aabuti ng 2 buwan para kalasin ang mga module. Kailangan lang nating maghintay. Tumango si Alfad, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. 3 beses niyang sinubukang kunin ang kanyang tabako bago niya ito nahawakan. Sa mesa, ang relo ni De La Cruz ay patuloy sa pagtakbo. Ang parehong kamay na naghagis ng mga dokumento 3 araw na ang nakalipas ay hindi na ngayon makahawak ng isang tabako ng maayos. Ang segundo ay hindi humihinto. 3 oras, 180 minuto, 10,800 segundo. Nauubos na ang oras ni Minister Alfad. 1 oras na lang ang natitira. Eksaktong 57 minuto. Muli umalingaw-ngaw ang sirena ng air raid. Mas malakas kaysa sa una. Ang ikalawang pag-atake ng Iran, sabi ng real-time analysis, 3 beses itong mas malaki. Isang pinagsamang atake ng mga suicide drone at ballistic missile. Sa monitor, nakita ko si Wang Hao na bumalik na pala sa Jubail. Ngunit nang tumunog ang sirena, ang eksena ay naulit. Itinapon niya ang lahat at tumakbo patungo sa helipad mag-isa. Walang ni isang salita sa kanyang mga kasama. Muli, iniwan niya sila. Hindi lang 1 beses, kundi 2 beses. Yumanig ang mga salamin ng control room. Mas maraming itim na tuldok ang papalapit. Sa ilalim ng mga ito, malinaw na makikita ang mga ballistic missile na bumabagsak. Ang puso ng Vision 2030 ay ilang sandali na lang at magiging abo na. Pumasok ang boses ni Minister Alfad sa komunikasyon, halos pasigaw. Ang $38 bilyong ay masusunog na. Nasaan ang air defense system? Ang air defense system na hinahanap niya ay hindi kailanman umiral. Hindi kaya ng Saudi ang ganitong kalaking atake. Ang mga Patriot missile mula sa Amerika ay nasa Riyadh. Ang tulong mula sa Tsina ay sumakay na sa helicopter at tumakas. Sa monitor, nakita ko si Minister Alfad na napaupo sa sahig ng bunker, umiiyak. Ang taong naniwalang kayang bilhin ng pera ang mundo ay umiiyak sa harap ng mga missile. At sa sandaling iyon, bumukas ang mga lona ng 3 military truck ng Pilipinas na nakaparada sa timog. Inilabas nito ang kanilang karga. Hindi ko alam kung ano iyon. Walang baril, walang bala, walang ingay. Isang parisukat na kahon na may bilog na lente na nakatutok sa langit. Biglang may lumabas na liwanag. Isang asul na liwanag. Mula sa bintana nakita ko ang isang tuwid na linya ng matingkad na asul na liwanag na tumama sa langit. Walang tunog. Nang dumampi ang liwanag sa isang itim na tuldok, sumabog ang drone. Pop! Para itong popcorn. 1, 2, 3. Sunod-sunod na sumabog ang mga drone. 10, 20, 30. Lahat ng 3 Saudi controller sa silid ay nakanganga. 40, 50. Ang kumpol ng mga drone na bumabalot sa langit ay naglaho na parang popcorn. Nalaman ko kalaunan, ang pangalan ng sandata ay Proyektong Agila, isang laser air defense system na binuo mismo ng Pilipinas. Ang halaga ng bawat pag-intercept ay katumbas lamang ng ₱200. Halos presyo lang ng isang tasa ng kape para puksain ang isang suicide drone. Ngunit hindi lang drones. May mga ballistic missile pa. Mula sa hilaga, isa pang liwanag ang sumiklab. Isang haligi ng apoy na patayo mula sa lupa. Isang missile, Proyektong Tamaraw, isang medium-range surface-to-air missile ng Pilipinas. Sinalubong nito ang paparating na missile. Sa kanilang pagbangga, pumuti ang langit. Ang ikalawa at ikatlong missile ay sinalubong din. Walang pumalya. Napaupo ako. Nanlambot ang aking mga tuhod. Malinis na ang langit. Ang $38 bilyong na planta ay mayroon na ngayong isang higanting payong na gawa sa Pilipinas. Sa isang monitor, lumitaw si De La Cruz. Nakatayo sa labas ng kanyang container. Hindi siya nakatingin sa langit. Sa halip, tinapik niya ang kanyang analog na relo. Isang desididong kilos. Tinitiyak lang niya kung oras na. Lumabas si Miguel Santos, may hawak na radyo. Nagbigay siya ng utos. Sa malaking screen sa pader ng control building, lumitaw ang mga pulang letra, International Joint Venture Act, Article 4, Section 2. Ang lahat ng kapital na ipinasok ay kukunin bilang multa at hindi na isasauli. Ang pamamahala sa planta ay permanenteng ililipat sa panig ng Pilipinas. Hindi lang ito pagkuha ng teknolohiya. Kukunin nila ang lahat ng ipinuhunan ng Saudi Arabia at angkinin ang buong planta. Ito ang tunay na pangil ng ultimatum ni De La Cruz. Narinig ko ang garalgal na boses ni Alfad sa radyo. Anong ibig sabihin nito? Pagnanakaw ito. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay nakasaad sa kontrata.
Eksaktong alas 4 ng umaga, naging 0 ang timer. Ang access ni Minister Alfad sa lahat ng sistema ng planta ay tuluyang binura. Ang kanyang master key, ang kanyang mga autoridad, lahat ay naglaho. Automatikong ipinatupad ng sistema ang nakasulat sa kontrata. Alas 4:23 ng umaga, lumabas si Alfad mula sa bunker. Mag-isang nagmamaneho patungo sa pangunahing tarangkahan. Lukot ang kanyang damit, mali ang pagkakabutones. Ang ministro ng pamumuhunan ng Saudi Arabia, humaharurot sa disyerto bago mag-umaga. Ito ang pinakamalungkot na tanawin na nakita ko sa 28 taon. Huminto siya sa tarangkahan. Inilabas niya ang kanyang VIP master key, ang pinakamataas na uri na kayang magbukas ng anumang pinto sa buong industrial complex. Itinapat niya ito sa scanner. Isang pulang alarma ang tumunog. Access denied. No authority. Sinubukan niya ulit. Parehong resulta. Ang master key ng ministro ng pamumuhunan ng Saudi Arabia ay tinanggihan sa sarili niyang lupa. Sinigawan niya ang kapitan ng mga gwardiya. Buksan mo ang pinto. Hilahin ninyo palabas ang mga Pilipino. Hindi gumalaw ang kapitan. Ministro, sa oras na ito, ang pamamahala sa lugar na ito ay legal na nailipat sa panig ng Pilipinas ayon sa batas. Ang armadong interbensyon ay labag sa batas internasyonal at labas na sa aming tungkulin. Ang Saudi Royal Guard ay tumanggi sa utos ng isang ministro ng gobyerno. Sa loob ng tarangkahan, umugong ang mga makina. Mga susunod na henerasyong hybrid heavy equipment ng Pilipinas na may bandila ng Pilipinas ang gumagalaw. Mga crane, transport vehicle, module separators, handa na sila. Hinihintay lang nila ang pagtatapos ng 48 oras. Lumitaw si De La Cruz sa isang platform sa itaas ng tarangkahan, nakatingin sa ibaba kay Alfad. Ngunit hindi niya ito kinausap. Kumuha siya ng radyo. Simulan ang paglipat sa UAE. Narinig ni Alfad ang utos na iyon. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang 38 bilyong dolyar ay inililipat na sa kanyang karibal. Tumakbo ako palabas ng control room. Kailangan ko itong makita ng sarili kong mga mata. Pagdating ko, si Alfad ay nakahawak sa mga rehas na bakal. Sa loob, isa-isang dumadaan ang mga heavy equipment na may bandila ng Pilipinas. Ang dating makapangyarihang ministro ay mukhang napakaliit at kaawa-awa. Lumapit ako sa kanya. Ministro, nanginginig ang boses ko. Ang ika, 19 na ranggong subcontractor na sinubukan nating tapakan gamit ang pera ay legal na ngayong kinakalas ang kinabukasan ng ating bansa. Ito ang unang pagkakataon sa 28 taon na nagsalita ako ng katotohanan sa aking nakatataas. Sa aking bulsa, nag-vibrate ang aking telepono. Ngunit ang unang nahawakan ng aking mga daliri ay ang luma kong talaan, ang numerong 19. Sa loob, ang mga Pilipinong inhinyero ay abala. Sila ang mga nagligtas sa aming mga sibilyan. Ang parehong mga kamay na umalalay sa isang matandang Saudi ay siya ring nagkakalas ngayon ng mga tornilyo ng aming kinabukasan. Ang kaligtasan at paghatol ay isinagawa ng iisang mga kamay. At si Wang Hao? Ang huling ulat ay natagpuan siya. Ang kanyang helicopter ay naubusan ng gasolina at nag-crash sa disyerto. Ang rescue plane mula China ay hinarang ng Saudi Air Control. Ang diplomatang nagyabang tungkol sa 38 bilyong dolyar ay natrap sa gitna ng kawalan. Ang ministro ng Saudi ay pinalaya sa sarili niyang lupa. Ang diplomatang Chino ay natrap sa disyerto. At ang Pilipinas, na ninakawan ng pera at tinutukan ng baril, ay nagligtas sa langit ng disyerto at legal na kinuha ang planta. Alas 5 ng umaga, nagpasya ako. Isang desisyong isusugal ko ang aking 28 taong karera. Ginamit ko ang aking access bilang Deputy Chief of Protocol at binuksan ang mga classified na file. Ang mga record ng deposito sa Swiss account ni Alfad, ang mga lihim na liham ni Wang Hao, ang internal na approval para sa kasunduan sa Bajo de Masinloc. Nang makita ko ang halaga ng komisyon na tinanggap ng ministro, nasuka ako. Tinipon ko ang lahat mga dokumento, CCTV footage ng pagliligtas ng mga Pilipino, pagtakas ni Alfad, pag-iwan ni Wang Hao sa kanyang mga tauhan, ang pagtatatak ni De La Cruz ng mga papeles. Pinagsama-sama ko sa isang file. At tinawagan ko ang hotline ng Crown Prince, si Mohammed bin Salman, isang emergency line na para lamang sa mga usaping panseguridad. Ang pagtawag dito ay maaaring katapusan ng aking karera, ngunit ang imahe ng mga heavy equipment na may bandila ng Pilipinas
ay hindi maalis sa isip ko. Hindi ang aking karera ang matatapos, kundi ang kinabukasan ng Saudi Arabia. Sumagot ang Chief of Staff ng Crown Prince. Ipinadala ko ang file. Nang pinindot ko ang send, alam kong wala nang atrasan. Isinumbong ko ang aking amo. Pagkaraan ng 15 minuto, isang tunog ng propeller ang narinig ko. Isang Black Hawk helicopter na may selyo ng royal family ang lumapag. Si Crown Prince Mohammed bin Salman mismo ang dumating. Sinalubong siya ni Al-Fahd. Gusot ang damit, pawisan. Mahal na prinsipe, iligal na sinakop ng Pilipinas ang planta. Ninakaw nila ang ating ari-arian. Kailangan nating gamitan ng militar. Puro kasinungalingan. Lumapit ako. Ako po, si Hassan Al-Malik. Ako po ang nagpadala ng file. Nandoon po ang lahat ng ebidensya. Namutla si Al-Fahd. Ang kanyang tapat na alalay sa loob ng 28 taon ay nagsalita laban sa kanya. Tiningnan ng Crown Prince si Al-Fahd. Walang salitang lumabas. Ang mga mata ng prinsipe ay malamig. Tumango siya sa kapitan ng mga guwardiya. 2 sundalo ang humawak sa mga braso ni Al-Fahd. Mahal na prinsipe, hindi po totoo yan. Nagpumiglas siya. Itinuro ng prinsipe ang medalyang nakasabit sa dibdib ni Al-Fahd, ang pinakamataas na parangal para sa serbisyo sa industriya. Hinila ito ng isang guwardiya. Pinunit ang tela ng kanyang suit. Bumagsak si Al-Fahd sa kanyang mga tuhod. Tinalian ang kanyang mga kamay. Tumingin ang prinsipe sa direksyon kung saan natrap si Wang Hao. Hindi natin kailangan ang teknolohiya ng mga duwag. Ang Tsina ay palalayasin sa lupaing ito magpakailanman. Sa sandaling iyon, tumunog ang satellite phone ni De La Cruz, ang Trade Minister ng UAE, para kumpirmahin ang pagbili ng teknolohiya. Lumapit ang Crown Prince kay De La Cruz. Kinuha ang telepono. Ako si Mohammed bin Salman, sabi niya sa kausap. Ang kontratang ito, babayaran ng Saudi Arabia ng doble ang penalty. Kami ang kukuha nito. Inaasahan ko ang inyong pag-unawa. Katahimikan sa kabilang linya. Nagutos ang prinsipe, magtayo ng press center. Ngayon din, sa loob ng 30 minuto, isang press center ang itinayo sa gitna ng disyerto. Humarap ang prinsipe sa mga kamera. Ipinapawalang bisa ng kaharian ng Saudi Arabia ang lahat ng kasunduan sa enerhiya sa Tsina at pumapasok sa isang $38 bilyong na eksklusibong partnership sa Pilipinas. Walang anumang kondisyong politikal, pumirma si De La Cruz sa kontrata. Ang kanyang mga kamay na may kalyo, ang parehong mga kamay na nagbuhat ng tubo unabuntong taon na ang nakalipas, ang siyang pumirma sa kinabukasan. Ang unang balita mula sa Bloomberg ay nagsabi, gamit ang isang 200 pisong laser at isang walang awang kontrata, ang armadong Pilipinas ay lumitaw bilang bagong kapangyarihan sa gitnang silangan. Gabi na iyon, Marso, 19, isang malaking eroplano ang lumapag sa Riyadh, isang C-130 Hercules ng Philippine Air Force, Operation Ilaw ng Disyerto, para ilikas ang mga mamamayang Pilipino. Pumila ang mga pamilyang Pilipino, mga bata, mga magulang, mga lolo't lola, tahimik at maayos. Pinapanood ko sila mula sa malayo. Sa kabilang dulo ng runway, isang jeep ang humarurot, puno ng alikabok, basag ang salamin. Bumaba si Wang Hao, halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang suit ay kulay dilaw na dahil sa buhangin, isa na lang ang kanyang sapatos, butas ang medyas. Nakaligtas siya sa 2 araw sa disyerto. Ang diplomatang minsang nang insulto kay De La Cruz ay naglakad ng paika-ika patungo sa eroplano ng Pilipinas. Pinigilan siya ng isang sundalo ng Air Force. Nagpaliwanag si Wang Hao, ngunit umiling lang ang sundalo. Wala siya sa listahan. Bumagsak si Wang Hao sa kanyang mga tuhod, sa buhangin. Ang taong tumawa habang hinahagisan ng papel ang sugo ng Pilipinas ay nakaluhod ngayon sa harap ng eroplano ng Pilipinas. Mula sa rampa ng eroplano, nakita siya ni Jose De La Cruz. Tumingala si Wang Hao. Ginoong De La Cruz, mamamatay kami rito, pakiusap. Naalala ko ang sinabi niya 3 araw na ang nakalipas. Wala silang ibang mapupuntahan. Ngayon, ang bibig na iyon ay nagsasabi ng pakiusap. Tiningnan siya ni De La Cruz mula sa itaas. Walang awa, walang paghamak, walang tuwa, walang emosyon. Kumuha siya ng isang papel at panulat. May isinulat siya at tinatakan ng kanyang pulang selyo. Iyon ay isang permit. Batay sa isang 2014 Memorandum of Understanding para sa proteksyon ng mga dayuhang mamamayan na nagpapahintulot sa 2 mamamayan ng Tsina na sumakay.
Inabot niya ito sa sundalo. Tinulungan ng sundalo si Wang Hao na tumayo at inalalayan siya papasok. Hindi nagsalita o lumingon si De La Cruz. Tinapos niya ang lahat sa pamamagitan ng isang selyo sa papel. Walang pang-iinsulto, walang sermon. Sinunod lang niya ang patakaran at iniligtas ang kanilang buhay. Para sa akin, mas nakakatakot ito. Isa itong habag na mas malupit kaysa sa paghihiganti. Hindi kailangan ng kamao para durugin ang pagkatao ni Wang Hao. Isang walang emosyong selyo lang ay sapat na. Hinding-hindi niya malilimutan ang kahulugan ng selyong iyon, ang katotohanang nagmakaawa siya para sa kanyang buhay sa bansang sinubukan niyang agawan ng teritoryo. Umalis ang C-130. Habang papaangat ito, tinamaan ng papalubog na araw ang bandila ng Pilipinas. 2 araw pagkatapos, sa pagbubukas ng stock market, bumagsak ang lahat ng kumpanyang Chino na may kaugnayan sa proyekto. Sunod-sunod na kinansela ng ibang mga bansa sa gitnang silangan ang kanilang mga kontrata sa China at lumapit sa Pilipinas. Nang hapong iyon, nag-post ang punong ministro ng China sa social media, ang parehong tao na nagdeklara na kanila ang Baho de Masinloc. Ang post: "Lubos kaming nagpapasalamat sa gobyerno ng Pilipinas at sa kanilang Air Force sa pagbibigay ng sasakyan para sa ligtas na pag-uwi ng aming mga mamamayan." Yumuko siya sa buong mundo. Ang bansang sinubukan niyang agawan ng teritoryo ang siyang nagligtas sa kanyang mga tao. Nakita ko sa balita si dating Minister Alfad sa kanyang selda, nanonood sa isang maliit na TV. Ipinapakita ang planta sa Jubail na normal nang gumagana sa ilalim ng proteksyon ng Proyektong Agila at Proyektong Tamaraw. Sabi ng guwardiya, umiyak daw ang dating ministro. Matapos ang lahat, nakaupo ako sa aking opisina. Pinanatili ako sa aking posisyon. Kinuha ko ang aking talaan mula sa bulsa. Ang lumang talaan ng ranggo ng mga bansa. Binuklat ko ito. Ika, 19 na. Ranggo, Pilipinas. Kumuha ako ng lighter at sinindihan ang sulok ng talaan. Nasunog ang numerong 19. Nasunog ang 10. Nasunog ang 1. Ang ranggo na namahala sa akin sa loob ng 28 taon ay naging abo sa aking mga kamay. Isang bansang nagpoprotekta sa kalangitan gamit ang 220 pisong liwanag, nagliligtas sa mga kaaway kahit ninakawan, at nagbibigay ng daan para mabuhay sa pamamagitan ng isang selyo imbes na sermon. Walang kategorya ang aking talaan para sa ganitong uri ng bansa, kaya sinunog ko ito. Mula sa bintana, nakita ko ang disyerto ng Riyadh. Sa isang lugar doon, nakatayo ang planta ng Jubail, sa ilalim ng isang bakal na simboryo ng Pilipinas. Ang mga kahalili ng mga manggagawang nagbuhat ng tubo noong dekada 80 ay nagtatayo ngayon ng 38 bilyong dolyar na kinabukasan sa parehong disyerto. Kinapa ko ang aking bulsa. Wala nang laman. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, gumaan ito at nagustuhan ko ang pakiramdam. Ang kwentong ito ay isang paalala. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pera o kayabangan, kundi sa prinsipyo at paghahanda. Ang karakter ay lumalabas sa panahon ng krisis, at ang habag ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa paghihiganti. Ang mundo ay hindi talaga bumaliktad. Ang mga taong nabulag lamang ng pera at pagtatangi ang sa wakas ay napilitang makita ang katotohanan.